the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters. Kapatid, spotlight muna tayo sa ating mga kalalakihan, mga ama, kuya, tatay at lolo na nagsisilbing haligi ng ating mga tahanan. Kaya naman, buenos dias, Zamboanga City. Sa mga kumpare natin dyan sa Pasunangka, Santa Maria, Canilar, Talon-Talon, Tugbungan, at sa lahat ng 98 na barangay sa Zamboanga City at hanggang sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga kapartner, April 20 na. Peak na ng summer at damang-dama na natin ang tindi ng init sa labas. Pero ang tanong ko sa iyo, kapatid, lalaking chill ka ba o lalaking sunog ulo? Sa gitna ng pressure sa pera at trabaho, paano ka ba nagiging cooling effect sa iyong pamilya? Ako ang inyong Kuya Jerry at ngayong umaga, usapang lalaki at usapang kumpare tayo sa paksang panalo ang lalaking kalmado. Kaya naman sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kalalakihan, inanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 o pwede kayong mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan. So ngayong umaga po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating mga punto. At ngayong umaga may 5 punto po tayo na ating himay-himayin at tatalakayin kung paano natin makamit ang lalaking chill. Mga kapatid, ang unang punto ng ating pag-usapan, ito ang tinatawag na overheat check. Mga kapatid, aminin natin, mahirap ang maging kalmado
kapag mainit ang panahon at walang laman ang pitaka, di ba? Pero ang tunay na lalaki, alam niya kung kailan siya dapat huminga ng malalim para hindi siya sumabog sa harap ng pamilya. Alam mo ba kapatid, ang overheat check, parang sasakyan ang lalaki ay may temperature gauge, no? Kapag barado ang radiator, ito ay puno ng stress at sagad ang takbo, or yan ang tinatawag nating overwork. Kaya naman mga kapartner, hindi masamang aminin na mainit na tayo dahil sa pressure ng paligid. Pero mga kapatid, bago ka pumasok ng pinto ng bahay, huminga ka muna ng malalim. Ipagpag mo muna yung stress sa trabaho sa labas ng gate. Huwag mong hayaang ang pamilya mo ang magiging exhaust pipe ng galit mo sa mundo. Kaya naman, check your heart. Galit ka ba talaga sa kanila o pagod ka lang? Kaya naman mga kapatid, kung ating pong titingnan ang konseptong lalaking chill, ay hindi nangahulugang tamad o walang pakialam. Sa halip, ito ay tungkol sa emotional maturity, ang kakayahang manatiling kalmado para hindi madamay ang pamilya sa init ng ulo o stress mula sa labas. Kaya naman mga kapatid, itong unang punto about overheat check, gaano na ba kainit ang makina mo? Kapatid, ang isang lalaki ay madalas ituring na provider at protector. Kaya natural lang na dumaan sa matinding pressure tulad ng trabaho, bayarin, at kahit naman sa traffic mga kapatid. Kaya ang overheat check ay ang pag-alam kung kailan ka na malapit ng sumabog. Kaya naman, ang una nating gawin, tingnan natin ang ating dashboard o ito ang tinatawag nating pagkilala sa mga warning signs. Diba sa sasakyan, may dashboard yan. May mga warning signs dyan. Diyan din, ihalintulad natin ang ating sarili mga lalaki. Bago magalit o mag-breakdown, may mga senyales ang katawan at isipan. Importante na alam ng isang lalaki kung kailan siya redlining. At dahil sa redlining, titingnan natin ang physical. Ano ba makikita natin sa physical? Madalas, masakit ang batok, mabilis ang tibok ng puso, o nakakuyom ang mga palad kahit wala namang ginagawa. Kaya naman mga kapatid, sa ating physical, ito ang mga senyales. At bukod yan, meron naman makikita natin sa ating mental. Sa mental po mga kapatid, maikli ang pasensya. Ito ay yung kunting ingay lang na bata, naiirita ka na. At yan ang maikli ang pasensya at pagiging sarkastiko sa asawa. At yan ang problema sa warning signs ng ating mental. At bukod sa physical, mental, makikita na din natin ang mga emotional. Sa emotional po mga kapatid, ito ay ang ating pakiramdam mo ay puno ka na at kahit anong dagdag na obligasyon ay hindi mo na kaya. Yan ang mga pagkilala sa mga warning signs mo kapatid. Yan. Ang pangalawa naman, ang konsepto ng cooling system. Mga kapatid, sa makina, kapag overheat na, kailangang huminto, di ba? Yan talaga ang ginagawa ng mga driver. Kailangang huminto. At kung alihin tulad natin sa pamilya, mga kalalakihan sa pamilya, kapag ang tatay o ang lalaki ay mainit na, ang buong bahay ay nagiging mainit din o tensyonado. Kaya naman po mga kapatid, bilang isang lalaki, dapat tayong cool sa paligid or may cooling system. At diyan, i-apply natin ang self-awareness. No? Imbis na ibuhos ang galit sa pamilya, kailangang aminin na mainit ang ulo ko ngayon. No? Kailangan ko lang ng 10 minutes na katahimikan. No? Dapat mo yun na imong himuon nga kailan kang mag-relax sa Diyod.
Kay kung usahay kung dili nimo natanaw ng imuhang kagulingon, mubuto jud ka tungod sa imuhang kanabang init sa ulo. Kaya naman mga kapatid, pangalawa, emotional regulations. No, hindi kasalanan ng pamilya ang pressure sa trabaho. Ang pag-check sa sarili ay pagtiyak na hindi sila ang magiging shock absorber. Ano ba itong shock absorber ng iyong stress? Kanang sila mo imong kapahimungtan bitaw, sila ang hinungdan nganong mukuan ka, mubuto ka sa imuhang init sa ulo. No, ayaw sila pahimungti. Dapat naakay emotional regulation. Kay maunay mo control sa imong init sa ulo. Yan mga kapatid. Pangatlo, bakit ito ginhawa sa pamilya? Alam mo ba kapatid, kapag ang lalaki ay marunong mag-monitor sa sarili niyang temperature, nagiging safe space siya. Bakit? Imbis na katakutan siya sa bahay dahil laging galit, nagiging takbuhan siya dahil alam ng pamilya na kahit anong hirap sa buhay sa labas, kapatid, ikaw ay chill at stable ang anchor nila sa loob ng tahanan. Mao na nindot diha sa usa ka lalaki. Dili na mahadlok ang imuhang sakop sa panimalay, labi na ang imong mga anak, ang imong asawa, kung naa sila'y padre de pamilya na laging chill at stable ang anchor nila sa loob ng tahanan. Ingana siya ang bawi diha or ang effect diha sa panimalay. Mga kapatid, dapat nating i-adapt to na kapag mag-overheat ka na sa sarili mo, dapat i-check mo talaga para hindi ka na kanang mabugat ang pressure, no? Dahil pressure na ka sa gawas, nya mo samot pagka-pressure diha sa sulod sa panimalay. At yon mga kapatid, ang unang punto na ating napag-usapan. Ang pangalawa naman mga kapatid, itong bawal ang pikon. O, sino bang pikon dyan? Ikaw ba ay pikon palagi? No? Alam mo ba kapatid, ang disiplina ng lalaki ay makikita sa pagtitimpi. Agree ba kayo? No? Ang disiplina ng lalaki ay makikita sa pagtitimpi. Kahit pressure na tayo sa paligid, kapatid, tayo dapat ang nagpapakalma sa sitwasyon sa bahay. Hindi tayo ang nagsisimula ng away. Dili ikaw ang source sa away. Nga naman, kay ikaw ang padre de pamilya. Alam mo ba kapatid, ang emosyonal na katatagan ay marka ng pagkalalaki. Ang pikon, laging talo sa usapan. Kaya naman mga kapatid, kapag napikon ka sa asaran, ikaw ang taya. Sa bahay, kapag napikon ka sa ingay ng bata o sa paglalambing o reklamo ni Mrs., ang buong pamilya ang talo. Tandaan natin yan. Kaya naman, ang lalaking chill, hindi sumasabay sa init ng ulo ng iba. Kung init gani ang ulo niya, ikaw, init po ka, nga na yun ang resulta. Pero kapag chill ka na lalaki, dapat huwag kang sumabay. No? Kung mainit si Mrs., maging electric fan ka. Huwag kang maging gasolina na lalong magpapasiklab sa away. Kapatid, ang pagtitimbi ay hindi kaduwagan. Tandaan natin, ito ay disiplina. Kaya naman sa usapang lalaking chill, ang bawal ang pikon ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng biro. Ito ay tungkol sa emotional stability. Sa loob ng pamilya, ang pagiging pikon ay madalas na nagiging mitsa ng away na pwedeng iwasan. Kaya naman, ang tatay na matatag, hindi madaling mabuwag. Bakit? Kasi ang pagiging pikon ay senyales na ang ego o loob natin ay madaling masugatan. Kapag ang isang lalaki ay mabilis mapikon, nagiging eggshells ang nilalakaran ng asawa at mga anak kasi natatakot silang magsalita dahil baka magalit ka agad. Mauna ang resulta. Pero kaya naman, bawal ang pikon. Yung madaling mainis, madaling mairita, kung siya ang binibiro, mapikon ka agad, huwag po ganon kapatid. Kung ating pong titingnan, madalas tayong napipikon kapag
pakiramdam natin ay nababawasan ang ating otoridad o respeto. No, kanang feeling nimo mura mag na bastos ko sa iyang gihimo ha. No, wag po tayong ganon. No, halimbawa, kapag pinuna ng asawa ang nakalimutang utos, no? Minsan kasi may mga utos na nakalimutan natin. O kapag sumagot ang anak, no, kaya naa siya'y reason. Kapatid, ang iyong gawin, imbes na makipag-unahan sa taas ng boses, dapat tinitingnan ng lalaking chill ang mensahe sa likod ng reklamo. Parang imo yung pakinggan. Paminahon nimo nganong reklamo man siya, basig lisod kayo na sobrahan pug kakahinugo, no? Hindi niya iniisip na inaatake siya, iniisip niya na kinakausap siya. O, yon ang dapat natin, yung pagiging the chill approach, no? Kapatid, pangalawa naman itong humor, no? Dapat magkaroon tayo ng humor bilang shock absorber. Alam mo ba kapatid, ang tawa ay mabisang pamatay ng tensyon. Totoo ba? Totoo talaga. Kasi ang lalaking hindi pikon ay marunong tumawa sa sarili niyang pagkakamali. Oh. Kapatid, kapag nagkamali ka at biniro ka ng pamilya mo, no, huwag kang pikon. Ang dapat mong gawin, tumawa. Kasi ang pagtawa kasama nila ay nagpapakita ng humility. Ano ba, ngayon, ride on naman is Papa, okay naman sa iya, no? Dapat ganon. Ipakita nito sa mga bata na okay lang magkamali at hindi kailangang maging perpekto para maging kagalang-galang. Namang usahay nga na ang mindset o gusto natong mo yun ang input sa hunahuna sa ato ang mga anak or sa asawa nga di natin din makomedyahan si Papa kay pikon ra ba ni. So, dapat magkaroon ka ng humor. Kasi kapag may humor ka, yan ay parang shock absorber. Kana bang dili sila ma-pressure tungod sa imuhang ginahimo. Tandaan natin yan. Pangatlo naman sa bawal ang pikon, dapat no, mag-build ka ng kultura na open ka sa kanila or building a culture of openness, no? Kapag bawal ang pikon, ang mindset mo nagiging komportable ang pamilya na magsabi sa totoo sa iyo, no? Kana silang kay makita mo nila nga okay res Papa kung sultian ako ning ani sa akong gibati, no? Open sila sa imuha, pero kung close gani ka, dili ka nila kaduulan kay ilahan ng mahibal-an niya si Papa, dili gyud ni open-minded, no? Dapat ikaw mismo na nga lalaki mag-build ka o kultura diya sa iyong panimalay nga masultihan ka unsay ilang gibati usab, no? Kasi kapag ginagawa natin yan, kapatid, no, masarap umuwi sa bahay kung saan ang ikaw yan ha, haligi ng tahanan ay hindi balat sibuyas. Tandaan, ang pagiging cool sa gitna ng puna ay nagbibigay ng seguridad na handa kang makinig at magbago para sa ikabubuti ng lahat. Oh, mao na ang ginhawa factor. Tandaan natin yan ha mga kapatid. Yung pangalawa na napunto na ating napag-usapan. Una, dapat overheat check. I-check mo muna kung mainit na ba, no? Pangalawa, dapat no, hindi ka pikon. Kaya naman bawal ang pikon. Ayan, dalawa na mga kapatid ang ating napag-usapan na ating natutunan tungkol sa ang lalaking chill. Ayan. So bago natin ipagpatuloy ang ating topic, mag-break muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man
Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Mga kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo.
Kaya naman inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please sana sa message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan. At ngayong umaga mga kapatid, bago muna tayo magpatuloy sa ating pangatlo, pang-apat at pang-lima, binabati muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Happy listening sa ating mga suke, no? Sa ating online viewers at sa lahat ng mga partners natin nakatutok sa Zamboanga Peninsula hanggang sa Tawi-Tawi. Kapatid, maraming salamat sa laging pagsusuporta at laging pakikinig sa ating programang Family Matters. Ayan, happy listening po kina Pastor Dondon, kina Pastor Alex, no? At sa ating mga kaibigan ng mga pastor dito sa CDO kasi naabot po ang ating programa dito sa CDO. Maraming salamat po mga kapatid sa laging pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programang Family Matters. Ayan. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating punto. Kanina po mga kapatid na pag-usapan natin ang lalaking chill ay marunong mag-check sa sariling pasensya. Ngayon, ituloy natin ang ating kwentuhan. Kapatid, alam mo ba, no, sa ating pangatlo, ito ang tinatawag na radiator factor. Alam mo ba, huwag solohin ang init ng problema. Mga lalaki dyan na nakikinig ngayon, huwag solohin ang init ng problema. Mag-open up sa Diyos o sa asawa para hindi magbara ang emosyon. Bakit? Kasi alam naman natin, ang pagiging open, no, sa ating sarili, ito ay nakakatulong. Tingnan natin mga kapatid, ano ba tong radiator? Ang radiator po, kapatid, ay naglalabas ng init para hindi masira ang makina. Totoo yan. Kaya naman, sa usapang lalaki, ang lalaki kailangan din mag-outlet. Why? Kasi ito ay nakakatulong, no? Dili ka dili ka mubuto sa pressure sa paligid. Kasi mga kapatid, mga kumpare, no? Ang lalaking chill ay hindi lalaking manhid. Tandaan natin yan. Hindi mo kailangang solohin ang lahat. Minsan, ang dahilan kaya tayo sumasabog ay dahil pilit nating itinatago ang problema. Hayan ang kasagaran yun nga ginahimo sa mga kalalagyan. Pero hindi pala yun maganda. No? Ang dapat nating gawin mga lalaki, mag-open up ka kay misis, sa partner mo, sa Diyos, di ba? At higit sa lahat, i-release mo ang init sa Panginoon sa anong dapat gawin? Sa panalangin. Hayaan mong ang biyaya ng Diyos ang mag-cool down sa mga alalahanin mo sa pera at bukas. Ayan. Diba? Napakaganda po mga kapatid. Kasi ang lalaking chill, sa pangatlong punto po, ang radiator factor, ito ay ang nagsisilbing output o ang epekto mo sa paligid mo. Kung ang overheat check ay para sa loob mo, ang radiator factor naman ay kung anong klaseng vibe o temperatura ang ibinigay mo sa iyong pamilya pagtapak mo sa pinto ng iyong bahay. Kung sa medyo imong ibuga, inigsulod na nimo sa panimalay. Dapat ikaw ang mo cool down. Kaya naman, ikaw ba ay aircon o heater sa iyong pamilya? Pili ka dyan mga kapatid. Heater ka ba sa bahay o ikaw ang aircon? No? Kasi po mga kapatid, ang radiator sa isang sasakyan ay may tungkuling magpalamig ng makina. Yan ang trabaho ng radiator. No? Sa pamilya kapatid, ang lalaki, tandaan natin mga lalaking listeners ang lalaki ay may kakayahang magdikta ng emotional climate sa tahanan or ng tahanan. Kaya naman ang tanong, pag-uwi mo ba, no, nag-relax ang lahat o lahat sila ay nag-ready sa gulo? Mahuna ang hitabo diya. Kaya naman mga kapatid, tandaan natin,
Diyan sa bahay, dapat may presence of peace o ang presensyang nakakapalamig. At ikaw yan dapat ang maghimo ni ana. Ano man, kay may mga lalaki talaga na pagdating pa lang sa gate, nako, marinig mo na ang buntong hininga ng asawa at anak. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil kailangan na naman nilang mag-ingat sa bawat galaw nila. Naman ay nga na nga mga senaryo god. Kung kabantay ka, inig-abot nimo sa panimalay, murag bugat man, murag maggaamping, mahadlok sila magkamali. Kay di ay, sa imuha pa lang, na-inject na nila sa ilahang una-una, nga dapat magtaron yun ta kay nana si Papa. Dapat, ingani atong buhaton. Mura na hinong kagkadlukan. Pero dapat, mga kapatid, dili ta dapat kadlukan. Ano man, kay ikaw dapat mo index sila nga si Papa ni abot na og excited sila nga musugat sa imuha. Mo na dapat ipa-feel nimo sa imuhang panimalay. Kaya naman mga kapatid, no, ang layunin ng radiator factor ay maging cooling influence. Mao na ang atong goal, no? Kapag magulo ang labas, no, sa labas naman yun ay traffic, naman yun ay stress sa trabaho, meron talagang problema sa pera, pero pagdating ng bahay, dapat ikaw ang nagdadala ng kalmado. Kapag nakita ka nila, dapat ang nararamdaman nila ay nandyan na si Papa or Daddy, okay na tayo, safe na tayo. Napakaganda po mga kapatid. Dapat ikaw yung nagdadala ng presensya ng peace or yung nakakapalamig, no? At pangalawa naman dito sa pangatlo, ikaw ang radiator. Dapat po mga kapatid, ikaw ang absorbing sa heat ng tahanan, o absorbing the heat or maging shock absorber. Yun po. Ang isang mahusay na radiator po mga kapatid ay naghihigop ng init para hindi masira ang makina. Mao na ang trabaho. Yan ang trabaho ng radiator. Kaya naman, tayo mga lalaki, bilang mga lalaki, no, dapat lalaking chill po tayo. Bakit? Kasi ikaw ang sumasalo ng tensyon sa bahay. Imbis na dagdagan ito, no, kung pagod na ang asawa o makulit ang mga bata, imbis na sabayan mo ng init ng ulo, dapat ikaw ang nag-aalok ng pahinga o dapat ang iyong ginhawa ay nagmumula sa iyong kakayahang mag-absorb ng stress ng iba nang hindi ka nasisira or nagagalit. Dili ikaw, gamay bikil, suko lang ka, buto lang ka. No. Dapat ang iyong trabaho, kay init man kayo ang gawas, inigsulod nimo sa balay, dapat mo himo na ka og bugnaw. Tandaan mga kapatid, yan ang trabaho baya sa radiator sa sakyanan. Magda inigsulod nimo sa sakyanan, di ba? Wow, bugnaw kayo. So dapat ingana pod, inigsulod nimo sa balay, ma-feel nila nga bisan naana ka or naana imong presensya sa panimalay, ma-feel nila nga bugnaw na kay naana si Papa. Oh, di ba? Napakaganda po mga kapatid. At ang pangatlo naman, dapat tayo mga lalaki, no, ikaw ang nagdadala ng temperament. Kung sa maning leading or leading by temperament. Kasi po mga kapatid, ang emosyon ay nakakahawa. No, agree ba kayo dito? Ang emosyon ay nakakahawa. Kapag ang haligi ng tahanan ay matatag at mahinahon, sumusunod ang emosyon ng asawa at mga anak. Kung nakita nila nga si Papa laging matatag si Papa at mahinahon, sila pod matakda na sila, no? Ingana pod ang ilahang ifa-feel sa imuha. Pero pagdating mo ng bahay, mainit ang ulo mo, no? Pressure kagad ang ipa-feel mo sa kanila. Naku po mga kapatid, magulo talaga. Kanya-kanyang takbuhan na yan, o sa Bisaya pa, kanya-kanyang sibat kasi nandyan na si Papa. Huwag po sanang ganon. Kaya naman kapatid, ikaw talaga ang nangunguna na pababain ang init sa bahay. So, kasi kung nakikita natin ang ginhawa factor, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasusukat sa tigas ng muscle.
o lakas ng boses. Dapat hindi ganito ang ating mindset. No? Dapat tayo matigas o dapat malakas ang ating boses. Kundi sa kung gaano ka kapresko kasama sa gitna ng pressure. Ang iyong katahimikan po mga kapatid sa gitna ng unos ay nagbibigay ng kumpiyansa sa buong pamilya. Ayan, di ba? Napakaganda po mga kapatid na dapat ikaw ang radiator sa iyong tahanan. Pangapat po mga kapatid, ito namang tinatawag na maging ginhawa. Alam mo ba mga kapatid, itong maging ginhawa or be the glass of cold water. Ano? Sa halip na dagdagan ang problema, mag-isip ng paraan paano maging solusyon. Simple lang po mga kapatid. Ngiti, tulong sa gawaing bahay at panalangin. Kanang kabalo ka mong ngisi. Dapat ipakita mo sa kanila ang iyong ngiti. Dapat ka rin tumulong sa gawaing bahay. Dili kay pag-abot, ayaw ko niyong suga kay kapoy ko. No, kung kaya, mo tulong, tabang-tabang po ka. At higit sa lahat, ipakita sa kanila, ikaw yun ang nagli-lead sa mga panalangin. Ayan po mga kapatid. Kung ating pong titingnan itong word na maging ginhawa, sa Cebuano, ang salitang ito ay malapit sa hayahay. O, di ba? Napakaganda. Hayahay. Isa itong pakiramdam na maluwag sa dibdib, walang bigat at nakakahinga ng malalim. Kapatid, no, mga lalaki, dapat maging ginhawa po tayo sa ating tahanan. Ang lalaking pahingahan, hindi pinagpapaguran. Ang tunay ng goal ng pagiging lalaking chill ay ang maging source ng ginhawa. Para sa mga taong nakapaligid sa iyo, no, hindi ka lang basta hindi galit. Ikaw ay aktibong nagbibigay ng kapayapaan sa pamilya. Tandaan natin yan. At dahil sa dapat tayong maging ginhawa sa ating tahanan, dapat ang iyong salita ay gamot, hindi sugat. Kasi ang lalaking ginhawa ay maingat sa kanyang pananalita. Dapat yun nga maging maingat tayo sa ating pananalita. Sa gitna ng pressure, hindi siya nambubulyaw o nanunumbat ng pagod. Imbis na sabihin, pagod ako, wag nyo akong istorbohin. O, may mga linyahan tayong ganyan. Minsan po mga kapatid, ang dapat nating gawin, ang diskarte ng ginhawa ay, sandali lang ha, i-charge lang ako ng konti para mas masaya tayong maglaro mamaya. O di ba? Dapat ganitong mga linyahan ang dapat nating gawin. Kasi ang iyong boses ay nagsisilbing musika na nagpapakalma sa kaba ng iyong asawa at takot ng iyong mga anak. Dapat po, tandaan natin, sa pang-apat mga kapatid, dapat tayong maging ginhawa. Una, dapat ang iyong salita ay gamot, hindi sugat. Pangalawa naman sa pang-apat mga kapatid, dapat safe harbor tayo sa bagyo. Ano ba yung safe harbor? Ano bang safe sila nga daungan? Kapatid, ang mundo sa labas ay malupit at mapanghusga. Totoo yan. Kapag ang asawa mo ay may problema o ang anak mo ay may nagkamali, ikaw ba ang unang taong gusto nilang takbuhan? Makita yun nimo ang ilang reaksyon. Makita po nimo unsa ilang buhaton. Kapatid, kapag ikaw ay ginhawa, alam nila na hindi sila makakatanggap ng husga o sermon agad, kundi pakikinig at pag-unawa. Tandaan natin, ang presensya mo ay parang lilim ng puno sa gitna ng matinding sikat ng araw. Mao na ang safe harbor. Imbes nga mahadlok sila mo dool nimo, mahimo na noon nga kasaligan ka nga duulan nila kay kabalo sila na ikaw ang klaseng ama, tatay na marunong umintindi sa kanilang pagkakamali o kaya'y may mga problema sila. Diba? Napakaganda po mga kapatid. Yon, safe harbor tayo. Pangatlo naman mga kapatid, leading with gentleness. Dapat ang lakas sa likod ng lambing. Ikaw yung nagli-lead sa kanang ano bang mahinahon, gentle ka lang sa iyong sarili. Kasi
may maling paniniwala na ang pagiging gentle ay sign na sa pagiging mahina. Hindi yan totoo. Sa totoo lang, kailangan ng matinding kontrol at lakas para manatiling malumanay sa gitna ng pressure. Kasi kapag may ginhawa factor ka, ang pamilyang may lalaking ginhawa ay lumalaking confident. Totoo yan. Tandaan natin ha. Bakit? Dahil alam nilang may matatag silang sanligan na hindi sila bibitawan o ipapahiya kapag mahina sila. Diba? Confident sila nga mo dool mo, kay kabalo sila nga naa sila itatay, nga dili sila pakaulawan, dili sila kasabaan, kung dili i-embrace hinuon sila sa ilahang mga pagkukulang nga ilang nahimo. Dapat ganon po tayo mga kapatid, no? Na dapat tayo ang source sa ginhawa nila. Dapat ma-feel nila nga safe sila at yon ay dapat safe harbor ka sa kanila sa gitna ng bagyo. Diba? At ang panglima naman mga kapatid, excited na ba kayo sa ating panghuli? At ang panglima, itong lalaking matatag. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na bayani ay nagsasakripisyo ng may kagalakan para sa kanyang mga mahal sa buhay. No? Di ba? Ang lalaking matatag ay yung may pagsasakripisyo ng may kasamang saya, hindi nagrereklamo. Kapatid, tandaan natin, ang tunay na idol ay yung kahit puyat sa ship or pagod sa kalsada, nakakuha pa rin makipaglaro sa mga anak pag-uwi. Ang sakripisyo ay nagiging noble o marangal kapag ginagawa itong may kagalakan. Hindi tayo nagtatrabaho para lang magkapera, kundi para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya naman ang lalaking chill ay kampante dahil alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat pagkayod. Iyon. Tandaan natin, kaya naman mga kapatid, dapat tayo ay laging matatag sa buhay. Yan. Ang matatag mga kapatid ay ang nagsisilbing pundasyon ng lahat. Pero sa usapang lalaking chill, ang katatagan ay hindi nasusukat sa tigas o kamao o pagiging emosyonal na parang bato. Kaya naman mga kapatid, ang tunay na lalaking matatag ay yung ang katatagang hindi nababali dahil marunong sumabay sa hangin. Ang tunay na katatagan ay ang kakayahang manatiling buo kahit binabagyo ng pressure. Bisag unsaon pa na siya o sumugod sa pressure, ang daming mga bayarin, ang daming mga dapat i-fix nga mga problema, pero matatag ka pa rin sa gitna ng pressure. No, hindi ito yung macho image na walang nararamdamang pagod, kundi ang lalaking alam kung saan humuhugot ng lakas para hindi bumigay. Tandaan natin. At dahil diyan, dapat tayo dapat tayong resilience over rigidity, no? Or lakas na marunong umangkop. Kung unsa man ang sitwasyon, kabalo kang mo adjust. Kasi ang lalaking matatag ay parang kawayan yan. Unsa ba day ang nature sa kawayan? Ano bang nature ng kawayan? Kapatid, ang kawayan, siya ay yumuyuko sa gitna ng malakas na hangin. At yan ang pressure. Pero, hindi siya nababali. At yan dapat tayo. No? Kasi, kapag may crisis sa pera o problema sa pamilya, ang lalaking matatag ay hindi nagpapanik yan. Chill pa rin. Cool pa rin. Imbes na nagpapanik, no, ang mga lalaking tunay o lalaking chill, siya ang nagsasabi. Mingon pa rin siya nga, hinga lang tayo. Malalampasan natin ito. Siya pa yun ang mo encourage, dili mo discourage. No? Ang kanyang katatagan po ay nagbibigay ng katiyakan or assurance sa lahat ng may kapitan sila. At yun ang ating panglima. Dapat tayo ang lalaking matatag. At bukod sa resilience over rigidity, pangalawa, emotional strength. Or
tayo ang lakas na humihingi ng tulong. Kung naay mangayog tabang, ikaw ang tighatag og lakas. No. Noon, ang atong Ginoo may source sa lakas, pero makita nila na ikaw ang haligi ng tahanan, ikaw ang nag-leads nga, ikaw ang kusgan. Bakit? Kasi, minsan kasi akala ng marami, ang pagiging matatag ay ang pagkingkim ng lahat ng problema. Mali yan. Ang tunay na matatag na lalaki ay may lakas na loob na aminin kapag hindi na niya kaya. No? Hindi siya natatakot magpakita ng vulnerability sa asawa niya. Ang pagiging matatag ay ang pagiging tapat sa sarili. No? Dapat honest sa iyang kagalingon. Yon po mga kapatid. Umingon siya sa kanyang sarili. Mabigat ang dinadala ko ngayon. Pero dahil magkasama tayo, kakayanin natin to. O mamagina kanunay yun dapat isulti sa haligi ng tahanan. Kapatid, kung ito ang iyong kanang ginahimo, ito ay ang katatagang nakakahawa at nakaka-inspire. Kasi diha sa mga pagsubok, sila usab malipay kung ikaw ang nanguna sa kanang ikaw ang kusgan sa imong panimalay. Ayon. Ang pangatlo naman mga kapatid, dapat consistent and reliable, no? Or ang katatagan sa pagpili. Kapatid, ang pagiging matatag ay ang pagpili ng maging mabuti at mahinahon araw-araw. Hindi lang kapag maganda ang gising, kundi lalo na kapag pagod at puyat. Kung ating pong titingnan mga kapatid, ang pamilya ay nakakahinga ng maluwag kapag alam nilang ang haligi at ikaw yan, ama, tatay, no, haligi nila ay hindi marupok. Alam nilang hindi mo sila iiwan o susukuan kapag nagkakamali sila. Yan, meron silang musalig sila sa imuhang imong ginahimo kay kaila sila sa imuha. At yan ang dapat nating tingnan na consistent tayo palagi at reliable sa ating sarili. Ayan. So ibalik ko lang mga kapatid ha. So una, overheat check. Dapat bantayan ang sariling init. Pangalawa, bawal ang pikon. Huwag hayaang masira ang koneksyon ng mabilis na pagkairita. Pangatlo, radiator factor. Dapat maging palamig sa gitna ng tensyon. Pangapat, maging ginhawa. No, maging ang pahinga ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang source sa ginhawa. Panglima, dapat tayong mga lalaki, tayo ang lalaking matatag. Dapat manatiling tapat at matibay na sandigan ng tahanan. At yon mga kapatid, dapat nating tandaan. Tandaan natin, ang mundo ay sadyang mainit, maingay, at ma-pressure. Pero bilang mga lalaki, bilang mga haligi ng tahanan, may kapangyarihan tayong baguhin ang temperatura pagtapak natin sa ating mga pinto. Hindi kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay ang desisyon na maging chill. Dahil sa huli, ang pinakamagandang regalo na maibigay mo sa iyong asawa at mga anak ay hindi lang ang perang kinita mo, kundi ang ginhawa na nararamdaman nila kapag kasama ka nila. Kapatid, maging matatag, huwag pikon, at laging mag-overheat check. Hanggang sa susunod na Monday, at tandaan natin, always keep it cool, keep it chill, and always pray to God. Kaya naman ako si Kuya Jerry, ngayong umaga, huwag nating kalimutan na may mga bagay-bagay na hindi natin kaya. Pero tandaan, may Diyos po tayo na laging umaalalay po sa atin. Huwag po tayong mahiya na humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. At kung meron man tayong mga kaibigan na laging kanabang ready silang mutabang nimo, no, be open sa kanila. Huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong. Ayun po mga kapatid. At ngayong umaga po mga kapatid, wala na tayong oras at dadako na po tayo sa panalangin. Alam ko po mga kapatid na maraming bagay po tayo na dapat nating ilapit sa Panginoon.
Lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi lang init ng panahon, kundi init na din na mga presyo sa ating paligid, no? Kanang ang panahon mangud karon nato, no, dili na to ma-feel, kundi mga pressure usab sa mga palitonon. Kaya wag nating kalimutan na manalangin sa ating Panginoon. Ayan. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Aming Diyos na Ama, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito at sa pagkakataong mapag-isipan ang aming tungkulin bilang mga haligi ng tahanan. Salamat sa biyayang pamilya, ang aming asawa at mga anak na ipinagkatiwala mo sa aming pangangalaga. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa mga pagkakataong nagpadala kami sa init ng ulo. Sa mga sandaling naging pikon kami at sa mga oras na sa halip na ginhawa ay bigat ang nadala namin sa aming tahanan dahil sa pressure ng mundo. Panginoon, gabayan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan na mag-overheat check upang hindi namin maibuhos ang mga stress sa mga tao wala namang kasalanan. Turuan mo kaming maging matatag, hindi sa pananakit o pagmamatigas, kundi sa pagiging malumanay at mapag-unawa. Tulungan mo kaming maging radiator ng iyong pag-ibig upang ang aming presensya ay maging kapayapaan at hayahay sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, basbasan mo ang bawat asawa at bawat pamilyang nakikinig ngayon. Gawin mo kaming mga lalaking tunay na ginhawa na marunong magpahalaga, marunong makinig, at laging handang magmahal. At ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Yan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsasama sa isang oras na kwentuhan natin ngayong umaga. At syempre, hindi natin kalimutan ang lahat ng mga tatay na nagbe-birthday ngayong araw. Nakaraang linggo, happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, hindi din natin kalimutan ang ating mga kuya, sa ating mga technician. Salamat po kina Kuya Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Sinkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless.